Ayan 'no, so this is the energy of swerte. Kakambal niyo yung swerte guys, lalo na kung may bini-build kayo. Kung ano man 'tong bini-build niyo, kung negosyo 'to, suswertehin kayo sa negosyo niyo. Kung mga pangarap niyo 'to, suswertehin kayo sa mga pangarap niyo. Kung nagpapatayo kayo ng bahay, suswertehin kayo sa bahay niyo. Mga ganyan guys 'no. So whatever guys, kung ano man yung bini-build niyo para sa sarili niyo, para sa buhay niyo, talagang kakambal niyo yung swerte. Suswertehin kayo diyan, mga ka-pixie, okey? So i-claim niyo na 'to guys. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is timeless reading. Story mo ba to? Ito ay isang timeless reading para sa Pisces, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. Unahin natin tong dalawang deck na to guys. Ito yung life messages and love life message para sa inyo Pisces. So sa life message muna tayo guys. If you find yourself stuck in a situation you are unhappy with, ask yourself why you are still there. Is it fear of the unknown? Leaving toxic situations or people can be the best thing you could do for your soul and your spirit. Be fierce. So, kung na-stuck kayo sa isang sitwasyon na hindi naman kayo masaya guys, no? Kahit anong klaseng sitwasyon pa yan, relasyon, trabaho, pamilya, whatever guys, no? Ask yourself, bakit ka nagtitiis dyan? Deserve mo ba yan? Worth it ba yan, di ba? Sometimes, mas mabuti na umalis tayo sa isang toxic na sitwasyon para maprotektahan mo yung sarili mo, especially yung mental health nyo, mga kapiksi. And it may be best, it may also be the best, hindi lang para sa'yo, kundi para dun sa lahat ng taong involved, guys. Okay? So, yeah, do yourself a favor, mga kapiksi, kung masyado ng toxic, nakakalason kasi yan, guys, no? Para kayong, parang nilalason nyo yung sarili nyo na unti-unti kayong namamatay kapagka nasa isang toxic na sitwasyon kayo. So, hindi nyo deserve na mag-suffer, Pisces. Okay? Alright. So, yan yung life message para sa inyo. Ito naman ay sa love, mga kapiksi. Patience, some things still need to be dealt with for this connection to manifest. So, tiyagain nyo lang. Ito guys, feeling ko mag-resonate ito dun sa mga nagma-manifest ng relationship, like yung mga nasa situationship, o kaya yung mga may crush, di ba? Crush nyo sila, tapos gusto nyo maging kayo, yung mga ganon, no? So, syempre guys, ipagdasal nyo, mga kapiksi, importante ipagdasal nyo. Kung kayo ay lalaki, walang problema, manligaw kayo. Kung kayo ay babae, kung gusto nyo manligaw, bahala kayo guys. Pero para sa akin, no, dapat lalaki yung nandiligaw, dapat lalaki yung nanunuyo, mga kapiksi. And, pero whatever guys, babae man kayo or lalaki man kayo, ipagdasal nyo yung relationship na yan para mag-manifest. And kailangan mag-set kayo ng mga good intentions for this connection, okay? Alright, so yeah, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa message na yan. So, shuffle natin to guys, hanapin natin yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com.
And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jar. Ito yung guys, no? Super liit na bote pero super effective, super powerful nito. At saka to guys, ang dami nang sumakses dito guys, kaya kung gusto niyo sumakses din, ito yung ating WhatsApp number mga kapiksi, chat mo lang ako dyan. So Pisces, kayo ay represent ng Mother of Cups. Kung ano lang yung makaresonate sa inyo, take that message mga kapiksi. Ito guys, for some of you, may mga nagbabalak na magnegosyo sa inyo or meron kayong mga binabalak na i-build, itayo, no? Itayo. So, pwedeng nagpapatayo kayo ng bahay, nagpapatayo kayo ng negosyo, ng kumpanya, or whatever guys. Pero meron kayong gustong itayo, mga kapiksi, para sa buhay nyo. Parang, pwedeng tinatatag nyo din yung mga pangarap nyo sa buhay. You are building something for yourself, Pisces. And malaki yung tiwala nyo sa sarili nyo. And importante yung component ito guys para sumakses kayo, no? Kasi kung may binibuild kayo para sa sarili nyo guys, dapat talaga kayo yung number 1 na naniniwala sa sarili nyo. So always remember, you can be, do, and have anything that you want in your physical reality as long as mag-focus kayo sa sarili nyo. Okay? So goods na goods yan para sa inyo, Pisces. And for some of you guys, hindi maiiwasan na maaaring nagkakaroon kayo ng conflict. Pwedeng conflict mo to sa sarili mo, especially kung mayroon kang binibuild sa sarili mo. Parang sometimes nagkakaroon ka ng conflicting thoughts. Ibig sabihin yung isip mo, nalilito, nagko-conflict ka. Minsan, nagkakaroon ka rin ng conflict sa ibang tao, no? Lalo na kung business. So, kunwari, meron kang conflict sa supplier mo, meron kang conflict sa customer mo, or meron kang conflict sa kasosyo mo, ganyan. So, hindi naman ito maiwasan, guys. It doesn't mean na tama sila. It doesn't mean na tama ka. Minsan, yung conflict, it's because magkaiba kayo ng gusto. Magkaiba kayo ng pananaw. So, ang sagot dito is compromise. Kailangan makipag-kompromiso kayo, mga kapiksi. Okay? And planuhin mabuti, guys, no? Kailangan may blueprint kayo, di ba? Pagka yung nagpapagawa kayo ng bahay, mas maganda kung merong architect kasi may plano. Kesa yun sa drawing lang sa buhangin. Minsan may mga ganong gawang bahay, di ba? Yung drawing lang, walang plano. Kaya minsan, kapag ginagawa na yung bahay, nakalimutan yung ganto, nakalimutan yung ganyan, kulang sa ganto, kulang sa ganyan, kasi walang plano. Pero kung may plano kayo, mas maganda yung direction ng buhay nyo. So, ibig sabihin nito guys, especially kung may tinataguyod kayo for yourself, mas maganda talaga na meron kayong plano, mga kapiksi, okay? And, eto naman guys, pagdating sa kaperahan, pwedeng merong good news na matanggap kayo, no? So, itong mga good news na to, relating sa pera, so pwedeng baka meron kayong mga ina-applyan, baka meron kayong mga pending application, baka meron kayong mga nilalakad na pera mo or kita mo. So let's say yung mga commission mo pa nung isang buwan, nung isang taon, baka ngayon na siya ma-release. But anything na may kinalaman sa pera guys, good news, may matatanggap kayong good news, Pisces. And this is fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another fire sign. Pero yung iba sa inyo guys, ibig sabihin nito, sundin nyo yung puso nyo. Kung ano yung nasa puso nyo guys, sundin nyo. As long as wala kayong inaapakan na ibang tao, hindi kayo nang hahamak, hindi nyo minamaliit yung ibang tao, mga kapiksi. Mag-focus lang kayo dun sa sarili nyo. Okay? Alright. And there are roadblocks, no? May mga bagay na nagpapa-stress sa inyo, mga kapiksi. Merong bagay na, kumbaga, parang kayong hindi smooth yung magiging daan, no? Especially kung meron kayong binibuild something for yourself. Pero it's gonna be worthwhile. Ibig sabihin, magiging sulit. Hindi siya madali na journey or paglalakbay para sa inyo. Pero magiging sulit yan, lalo na kapag naabot nyo yung tuktok ng tagumpay. Okay? So, you just have to persist. Again, keep believing on yourself, guys. Wala namang swabe na process. Guys, even yung mga mayayaman na tao, mga super sikat na mga tao, guys, hindi yan sumikat ng isang araw lang pagising nila. Hindi, no? Nag-ano din yan, guys, mga katakot-takot na effort din yan. So, let's say, kunwari, yung mga
artista, yung mga sikat na artista ngayon, 'di ba? Ang nakikita lang natin is yung katanyagan nila, yung kasikatan nila na malaki yung kinikita nila, bida-bida sila. Pero bago sila maging bida, bago sila sumikat, 'di ba? Katakot-takot na audition yung mga pinuntahan niyang mga yan, katakot-takot na mga aral, katakot-takot na memorize ng mga linya, puyat, sayaw dito, kanta doon, 'di ba? So hindi natin 'yung nakikita mga kapiksi. So tayong mga normal na tao, ganun din guys, no? Kung gusto nating sumakses sa buhay, kailangan natin ng effort din mga kapiksi. Okay? Ayan, no? So this is the energy of swerte. Kakambal niyo 'yung swerte, guys. Lalo na kung may binibuild kayo. Kung ano man itong binibuild nyo, kung negosyo to, suswertein kayo sa negosyo nyo. Kung mga pangarap nyo to, suswertein kayo sa mga pangarap nyo. Kung nagpapatayo kayo ng bahay, suswertein kayo sa bahay nyo. Mga ganyan, guys, no? So, whatever, guys, kung ano man yung binibuild nyo para sa sarili nyo, para sa buhay nyo, talagang kakambal nyo yung swerte. Suswertehin kayo dyan. Mga kapiksi, okay? So, i-claim nyo na to, guys. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune. Talagang mabibingwit nyo yung swerte na yan. Okay? Sabayan pa ng pagiging masipag at matyaga, guys, no? Pagka masipag ka, wala nang ano yan. Wala nang question. Sa success talaga kayo, mga kapiksi, kasi importante talaga. Kapag ka nag-e-effort kayo, guys, no? Always kayo makakita at makakita ng resulta. Pero, kapag nag-e-effort kayo, guys, make sure na sinasabayan nyo ng positibong mental diet kasi yung reason kung bakit yung iba hindi sumasukses kahit na masipag sila, kahit dasal sila ng dasal, ay dahil sa negative energy nila, pagiging nega, no? So, wag ganon, guys, kasi sayang yung effort nyo. Kasi masipag kayo, mga kapiksi, okay? And there are a lot of people surrounding you natutulong talaga sa inyo maabot yung mga pangarap nyo, maitayo nyo itong mga tinatayo nyo. So, this is like a team effort para sa inyo, Pisces. Yes, and eto, guys, yung sinasabi na seek and you shall find, no? Yung mga nasa isip mo lang dati, magiging tangible siya in the future. Ibig sabihin, makikita mo siya sa iyong physical reality in the future, magmamanifest talaga siya. So, ang manifestation is nanggagaling sa isip. Palagi, yan yung starting point palagi sa isip, no? So, bago mag-materialize ang isang bagay, lahat yan nanggagaling sa isip ng isang tao. So, in the future, guys, lahat ng iniisip nyo, makikita nyo, magiging present siya sa inyong physical reality. That's when manifestation is complete. So, wag na wag kayong susuka sa buhay nyo, Pisces, okay? Alright, so yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And lahat ng mga magaganda, guys, i-mind nyo na sa comment section. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.